Weekdays with non-stop good vibes. Keep it tuned in here at your favorite good vibes station, GV 99.9, your good vibes. GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. GV News Express. GV News Express. GV News Express. Live mula sa himpilan ng GV 99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV 99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy. GV News Express. GV News Express. GV News Express. Oras sa buong Pilipinas, 14 na minuto makalipas ang ika-9 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. GV News Express. Bagyong Opong muling lumakas habang nasa West Philippine Sea. GV News Express. Nasawi dahil kay Opong, pumalo na sa 10 ayon sa Office of Civil Defense. GV News Express. Masbate Provincial Government humiling na sa pagde-deploy ng air asset at tulong para sa road clearing operation. GV News Express. Mahigit 800 pamilya sa Cavite sinalanta ng bagyo. GV News Express. DOJ hihingi ng tulong sa Interpol para matukoy ang kinaroroonan ni ako Bicol Party List Zaldico. GV News Express. Legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte handang sundin ang mga kondisyon ng ICC para sa interim release nito. GV News Express. Nasa 36 billion pesos para sa flood control projects ililipat na sa DSWD. GV News Express. At dagdag bawas sa presyo ng langis asahan sa susunod na linggo. GV News Express. Sa detalye ng mga balitang yan mga ka-vibes, update muna tayo sa bagyong Opong. Ayon nga sa pinakahuling ulat, tinatayang nasa 505 kilometers kanluran ng Indang Cavite ang sentro ng bagyo. May taglay itong pinakamalakas na hangin na umaabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na hanggang 150 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ang lakas ng hangin mula sa bagyo ay umaabot hanggang 400 kilometers mula sa gitna, kaya inaasahan ang malawak na epekto nito sa mga kalapit na lugar. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay ang kanlurang bahagi ng Pangasinan, Zambales, Bataan, kanlurang bahagi ng Cavite, kanlurang bahagi ng Batangas, hilagang bahagi ng Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands at Calamian Group of Islands. Sa loob naman ng 24 oras, inaasahan ang maalon hanggang sa napakaalon na kondisyon sa mga sumusunod na baybayin. GV News Express.
Samantala mga ka-vibes, pumalo na sa 10 katao ang nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Opong. Ayon kay Office of Civil Defense Officer in Charge Bernardo Alejandro na ang nasabing napaulat na pagkasawi ay naitala sa Bicol Region at sa Eastern Visayas. Kanilang ibineberipika pang mabuti ang 7 nasawi sa Region 8 at 9 na nawawala, habang sa Region 5 naman ay mayroong 3 nasawi at 1 ang nawawala. Mayroong 12 milyong individual ang naapektuhan at inaasahan nitong tataas pa ang nasabing bilang. Tiniyak nito na tuloy-tuloy naman ang ginagawa nilang monitoring at pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhang lugar. Nakahanda na ang kanilang mga air assets na siyang magbibigay sakaling ang ilang lugar ay mahirapang marating dahil sa pagbaha. Magugunitang sinabi ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na maaaring lumabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Opong ngayong araw ng Sabado, Setyembre 27. GV News Express. Samantala sa Masbate mga ka-vibes, aabot sa mahigit 6,000 pamilya o katumbas ng mahigit 21,000 individual mula sa 182 barangay sa Masbate ang apektado ng bagyong Opong. Ayon kay Governor Richard Ko, pangunahing hamon ngayon sa probinsya ang clearing operations dahil maraming kalsada ang hindi madaanan. Dahil dito nahihirapan ang pagdadala ng relief goods, food packs at medical supplies sa mga naapektuhang lugar. Isa pang problema ang kawalan ng kuryente matapos bumagsak ang maraming poste. Humihiling na sila ng tulong para mabuksan agad ang mga pantalan upang makapasok ang tulong mula sa iba't ibang probinsya. Hiniling na rin ng pamahalaang panlalawigan ang pag-deploy ng air assets at rapid damage assessment and needs analysis team. GV News Express. Samantala sa Cavite naman mga ka-vibes, umabot sa 800 at 9 na pamilya ang apektado sa matinding pagbaha at malakas na hanging dulot ng bagyong Opong ang inilikas patungo sa mga evacuation centers. Sa nakalap na ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Cavite, sa 800 at 9 na pamilyang inilikas ay posible pang tumaas ang bilang kung patuloy daw ang pananalasa ng bagyong Opong sa kanilang lalawigan. Pinakamaraming bilang ng inilikas ay sa bayan ng Ternate na umabot sa 200 pamilya makaraang pasukin ng tubig baha ang kanilang mga bahay, na sinundan ng lungsod ng Bacoor na nasa 156 na pamilya ang naapektuhan. Sinundan naman ang bayan ng Silang na may 88 pamilya ang naapektuhan at 83 namang pamilya sa bayan ng Naik. Apektado rin ang 71 pamilya sa bayan ng Tanza, sa bayan naman ng Amadeo, Marigondon, Alfonso at Imus 13 Martires sa Cavite, maging mga apektadong pamilya dyan sa Tagaytay, Dasmariñas at Cavite City. GV News Express. Samantala dyan naman sa probinsya ng Quezon mga ka-vibes, umabot sa 8,280 pamilya o katumbas ng mahigit 26,000 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa iba't ibang evacuation center sa buong Quezon Province dahil sa bagyong Opong. Sa ulat ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon, kinumpirma ni Governor Dr. Helen Tan at PDRRMO Head Dr. Mel Avenilla Jr. ang nasabing bilang sa kanilang briefing kahapon ng umaga sa Quezon Preparedness Operation Center sa lungsod ng Tayabas. Pinuntahan ni Governor Tan ang mga evacuation centers at pinagkalooban ng mga pangunahing pangangailangan ang mga bakwit. Tiniyak naman ng Quezon Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Romulo Albacea na nakahanda ang Reactionary Standby Support Force o RSSF na magsasagawa ng rescue operations, evacuation assistance at relief distributions bilang suporta sa mga local government units at iba pang ahensya. Nag-deploy na rin ang mga emergency response team sa iba't ibang bayan para magsagawa ng clearing operations at tumulong sa mga apektadong pamilya. GV News Express. Sa ibang balita naman mga ka-vibes, hihingi ang Department of Justice o DOJ ng Blue Notice
sa Interpol para makakuha ng impormasyon sa kinaroroonan ni ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na ito ang gagawin ng DOJ matapos na madawit ang mambabata sa kontrobersiya ng flood control anomalies at sa budget insertions. Ang Blue Notice Alerts ay hinihiling sa International Police Organization para matukoy ang mga dagdag na impormasyon, kinaroroonan at pagkakakilanlan ng isang tao na nahaharap sa criminal investigation. Magugunit ang unang sinabi ng kampo ni Ko na nasa Estados Unidos ito para magpagamot, kung saan binigyan naman ni Speaker Bogie D ang mambabatas ng hanggang sa araw ng Lunes na umuwi para sagutin ang mga paratang laban sa kanya. GV News Express. Sa iba pang balita mga ka-vibes, ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay handang sundin ang mga kondisyon ng ICC para sa interim release nito. Handang tanggapin ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anumang kondisyon na ipapatupad ng International Criminal Court o ICC para sa posibleng interim release. Ayon kay lead counsel Nicholas Kaufman, na inatasan siya ni Duterte na isulong ang lahat ng mga makakaya para sa kanyang interim release sa kahit na anong mga kondisyon. Kabilang dito ang paninirahan sa third country, travel restriction at monitoring measures. Kasalukuyan kasing pinag-aaralan ng ICC pre-trial chamber ang hiling ng defense team. Dagdag pa ni Kaufman na hindi kinontra ng gobyerno ng Pilipinas ang nasabing hirit nila. Una nang inaasahan ng chamber na isasagawa ang confirmation of charges hearing sa Nobyembre, subalit dahil sa napospong indefinitely ang kanilang tinitingnan ngayon kung may halaga pa ba na makulong ang dating Pangulo. Magugunit ang ibinunyag din ni Vice President Sara Duterte na mayroong bansa na handang kumupkop sa ama sakaling maaprubahan ang interim release nito. GV News Express. Samantala, nasa 36 billion pesos na para sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilalim ng 2026 national budget ang ilalaan para sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na kamustahan ng pamilyang matatag kasama ang huwarang pantawid at unang pamilya. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nais nilang dagdagan ang mga pamilyang may sapat na kakayahan na itaguyod ang kanilang buhay kaya patuloy na pinapalakas ang 4Ps. Paliwanag pa ng Pangulo na kabilang sa mga programa ng DSWD na paglaanan ang nasabing pondo ay ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS at Sustainable Livelihood Program o SLP at iba pa. Dahil aniya ang karagdagang pondo ng AICS program kaya dadami pa ang ating mga kababayan na matutulungan sa panahon ng emergency tulad ng madali ang operasyon, pambili ng maintenance o gamot at iba pang mga gastos para sa pagpapagaling. Sa ilalim ng AICS, magbibigay ito ng medical assistance, burial, transportation, education, pagkain o iba pang financial assistance at iba pang pangangailangan ng isang tao o pamilya na nakakaranas ng krisis. Nilinaw naman ni Pangulong Marcos na mayroon pa na pondo yung isa sa ilalim sa flood control projects ngayong 2025 ang hindi pa nagagamit. GV News Express. GV Price Watch naman tayo mga ka-vibes. Dagdag bawas sa presyo ng langis ay aasahan ho sa susunod na linggo. Magkakaroon nga ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong langis sa susunod na linggo. Base sa pagtaya ng Department of Energy o DOE na maaaring magbawas ng hanggang 80 sentimos kada litro ang gasolina habang mayroon namang pagtaas ng presyo sa diesel na aabot hanggang 50 sentimos kada litro. Ganon din sa kerosene. Magtataas ito ng presyo hanggang 40 sentimos kada litro. Nakikita pa rin ng Department of Energy ang dahilan ng pagtaas ay ang nagaganap na political tension sa gitnang silangan. GV News Express.
At yan mga ka-vibes, sa mga balitang dapat yung malaman ngayong umaga, ugaling nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV aware, GV informed at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaaring balikan ang ating balitaan sa ating official Facebook page na GV 99.9 FM. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express.